Bakit di ka nag-artista? Sugar Perry. Kayo naman po. Pare-pareho ba kayo ng barko na... Pare-pareho lang po. Ba't naman kayo nagpunta pa rito? Malayong Rotterdam. Para lang po may pakita namin yung suporta namin kay Tatay B. Ganon. Kasi kung di po dahil sa kanya, hindi po mamiendahan yung 10 years na si passport. Correct! Laban! License. Malaking tulong po at bagay ng nagawa ni Pangulong D para po sa amin lahat. At saka yung OFW lane. Ngayon, pero alam nyo naman na hindi nyo makikita si Tatay Di ba? Ba't pa rin kayo nagpunta rito? Okay. Yung present. Kasi nandito na kami sa Rotterdam kahit na 2 hours yung travel. Reklamo ka pa, no? Mahal din ang pamasahe, no? Magkano pamasahe nyo rito? Mahal ang trend dito, eh, no? 11 euros din, no? Back and forth na yun. Back and forth. Ngayon, meron kayong hinain tungkol dito sa Magna Carta for Seafarers. Anong pagtutol nyo dyan sa Magna Carta na yan? Ayun po, kung po sasabat ang biyap may Pelobin. Ang Magna Carta po kasi, hindi po kami kinonsulta ni Senator Rapi. Siguro mga ilang tao lang kinausap niya. Pero may disadvantage po para po sa amin yan. Kasi po, gaya po namin, lumabas po kami. Hinahati po nila yung pera namin, pinadadala po sa pamilya namin. Which is wala po kaming control. O paano po kung magloko yung asawa namin? Kawawa naman kami. Marami po tayong history na ganyan. Yung mga pera namin na sa pangalan nila, naghiwalay, iniwanan kami mga seaman. Good things sa akin kasi wala naman po akong asawa. Kaya lang on behalf of my colleagues, kawawa rin naman po sila. Paano kung maraming asawa? Ayun lang ang problema. Kailangan din po nahati-hatiin. Pero maling-mali po yung ginawa ni Senator para sa amin. Tama po, kinusulta niya nakakaraming mga Pilipino na seaman. Kung amendahan yan at ang pangako ng Gabay Party List, amendahan yan, paano nyo gusto amendahan? Ay, kailangan po, kung ano po yung standard, let's say 20% po para sa pamilya namin, 80% po sa amin. Kasi doon po makokontrol po namin yung pera, hindi po makontrol ng asawa namin. Nakakahiya naman po na lumalabas po kami nagtatrabaho, wala po naiiwan sa amin. Ang naiiwan po sa amin 400, 600, din man po yata Tama. Sumasahod ka ng 1,000, 200 lang sa'yo. Ilan bang pamilya mo? Pamilya. Single po ako, paano na po ako namatay po misis ko 4 years ago. Kaya po. Ay, sorry po. Sorry. Kasi ang dami talagang mga seafarers. Kayo po, ano pang provision ang nakikita nyo doon sa Magna Carta? Dito kasi. Ano pang gusto mong tulong galing sa gobyerno? Support lang lagi. Malaki na ito. Kuya, anong ng barko nyo? Regal Princess. Passenger kami sa cruise line. Lalo yung mga dishwasher na sumasahod na 1,000. Anong problema nila? Yung mga Ilabas nyo yung mga hinahin nyo habang nandito. 80% na sinaing nila. Sinaing na lang. Malaki din ba sahod nila, 200 kuya? na lang. Talaga yung panggastos nila. Kasi plano ko mag-apply dyan. Binabayad mo. Pero ang sweldo ba ng mga seafarer na Pilipino katulad ng sweldo ng mga European na seafarer? Iba pa rin, no? Oo, wala ba tayong gagawin na action dyan na para maging patas sila? Contract nila, hindi pa. Ay, hindi, pero dapat ang Europe, pinagmamalaki nila, human rights sila. Tapos pagdating sa trabaho, iba sweldo nila, iba sweldo ng Pilipino. Hindi ba tama yan, di ba? Doon namin kayo kailangan. Pareho naman ang trabahong ginagawa ninyo, di ba? Mas marami pa kami. Nila, di ba? Iboto talaga ang Gabay Party List. Gabay Party List. Gabay Party List. Pero alam nyo, marami na ako Party List ang na mga Pilipino na hindi na dumadaan sa POA, diretso na sa mga ship owners. Kaya ang kontrata nila, yung ITF contract na. Oo, yung mas malaki ang sahod. Hindi Diretso na agency. sila. Marami na, Kasi marami na. Kaya tingnan nyo yung posibilidad na diretso na dahil mas, ewan ko ba't pumayag ang gobyerno natin na mas maliit ang kubra ng mga seamen natin compared sa mga puting mga seamen. No? Kita mo naman, mukha rin naman siyang puti. Pero ang sweldo niya, mas maliit. Ito, mukha na rin puti ito. Ito, mukha na rin puti. Ako, talagang mababa sweldo ko, maitim ako. No? So, talagang, yun. Pero yan, maputi rin. Bakit Ando, meron ngayon. So, ilang Pilipino kayo dun sa barko nyo? Dalawang napakalalaki. 600. Doon sa 600, ilan ang maka-Duterte ron?
Lahat yun, sir. Laban! Okay, so, kailan kami pupunta doon sa inyo para makita namin yung 600 na yun? Attorney, Mag-organize, magsisit ha? muna kami, maglagay kami ng passport sa bed. Mag-antay po kayo ha dahil si Spokes pupunta ng Rotterdam at sasamahan ng mga Filipino mariners ng anong barko? Regal Princess. Regal Princess. Sana makapasok ako doon magkaroon ng libre pagkain. Pwede ba yun? Bawal no? Bawal. Ihingi tayo na sir ng kailangan namin, papaalam kami sa security, kailangan namin yung passport mo. Yeah, before tapos itatawagan kita kung may confirmation kung makapasok mo sa loob. Kung hindi man, doon lang tayo sa labas. doon lang sa labas, sa bus stop na lang. Maraming salamat sa inyo. Ayan, may mga parating pa. Halika kayo! Alam niyo masarap dito sa Duterte Park. Madala pagkain. Pagpunta ko dito, libre kain. Oo, libre kain ka na lang. Ang laki na ng naging dahil libre pagkain.